Alright. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, hit the notification para pagka may update tayo, ma-update ka rin. Alright? Sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Okay. Pag-aaralan natin ang Code of Ethics. Alright? But first, basahin muna natin ang Security Guards Creed. Alright? Security na nabubulong na. Okay. Okay, listen please. Security Guard Creed. Sa Tagalog, panunumpa sa tungkulin. Okay? As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain order within my place of duty. Protect the interest of my employers, our client, and the security and stability of our government and country without compromise and prejudice, honest in my action, words, and thought, and do my best to do, or rather, to uphold the principle makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Sa Tagalog, panunumpa sa tungkulin. Iyon ang ibig sabihin ng Security Guards Creed. Okay? Hindi crib ba yung yung naglalagay ng bata. Okay. Alright. Sa Tagalog, bilang isang gwardya, ang aking tungkulin ay protektahan ang buhay at mga ari-arian at panatilihin ang kayusan sa aking nasasakupan. Maging tapat ako sa aking ahensya at sa kliyenteng aking pinaglilingkuran. Tutulungan ko ang aking pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan sa ating bayan ng walang kinikilingan. Magiging matapat ako sa isip, sa salita at sa gawa. Isikapin kong itaguyod ang prinsipyong maging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Now let's go on Code of Ethics. As a nabubulol na ako. Ayan. As a security guard, my fundamental duty, para naman ako nitong Bombay nito, my fundamental duty is to serve the interest of or mission of the agency in compliance with the contract entered into with clients or customers of the agency is supposed to serve. Sa Tagalog, bilang ahente ng katiwasayan, hindi ahente ng birha. And he is supposed to serve. Ay, bumalik na ako sa English. Bilang ahente ng katiwasayan, ang kanyang unang tungkulin ay gampanan ang kapakanan ng kanyang ahensya at ng kliyente nito upang may sakatuparan ang nakasaad at kontratang napagkasunduan ng mga ito. Diba? Napakaganda. Palakpak mga guard. Diba? Okay. Number 2. He shall be honest in thoughts and deeds, both. Ayan. In his personal and official actuations, obeying the laws of the land and the regulation prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect. Parang pulisan. Sana'y maging tapat sa isip at sa gawa sa kanyang pansarili o opisyal na kilos. At ang kanyang susundin ang mga pambansang batas at mga lituntuning ipapatupad sa kanyang ahensya, gayon din ang kanyang kumpanya, kanyang binabantayan. Number 3, he shall not reveal any confidential information confided to him as a security guard. Nabubulol ako pagdating sa security guard. Parang ako Bombay nito.
and such other matters imposed upon him by law. Hindi niya ibubunyag ang mga lihim na ipinagkakatiwala sa kanya bilang tanod. Hindi barangay tanod, ha? Gwardiya kayo. Excuse me po. Gayon din ang iba pang bagay na ipinatutupad sa kanya ng batas. Hindi butas, ha? Number 3. He shall not... tapos na pala yun. Ano ba naman yun? Pabalik-balik naman tayo dito. Number 4, I should say. He shall act at all times with decorum. Pag sinabing decorum, tumpak na tumpak. Ha? Hindi tampak na tampak. And shall not permit personal feelings, prejudices, and undue friendship to influence his actuation while in the performance of his official function. Para naman akong Germanito Russo. Okay? Siya ay kikilos ng maayos sa lahat ng mga oras at hindi niya hahayaan ang sariling damdamin, maling haka-haka at maling pakikipagkaibigan na makaka-impluwensya sa kanyang asal at nagpapapatupad ng kanyang tungkulin. Nabubulol na naman ako, Mariusip. Okay, number 5, he shall not compromise with criminals and other lawless elements the safety of the customers or client, and he shall assist the government in its relentless drive against lawless and other forms of criminality. Parang makata. Hindi siya makikipagkompromiso sa mga salarin at ano pang lumalabag sa batas upang mapahamak ang kliyente. Tutulong siya sa pamahalaan sa walang tigil na pagpuksa ng mga masasamang loob at ibang uri ng kriminalidad. Diba? Ganun kalapit ang trabaho ng gwardiya o isang kiss mo na. Okay. Number 5. He shall not compromise. O, tapos na to. Ano ba naman yung paulit-ulit na lang? Number 6. He shall carry out his assigned duties as required by law to the best of his ability, or ability, not ability. Nasobra ng English. Nasobra ng pronunciation. To the best of his ability, and shall safeguard, hindi sabunhang, the life and property of the establishment he is assigned to. Dapat niyang maipatupad ang tungkuling nakaatang sa kanya ng naayon sa batas sa abot ng kanyang makakaya. At dapat niyang pangalagaan ang buhay at ari-arian ng establishmento na kanyang nabantayan. Number 7. He shall wear his uniform, badge, patches, and insignia properly as a symbol of public trust and confidence, as an honest and trustworthy security professional. Parang Ruso na naman tayo. Sa Tagalog, gagamitin niya ang kanyang uniforme, tsapa at insignia ng maayos. Sapagkat ito ay nagsasagisag ng pagtitiwala ng madla sa kanya bilang tapat at professional na tagapaglingkod. Para din pala kayo mga kandini. Parang politiko. Tandaan ninyo, uniforme ninyo. Okay? Mga nakikita ko sa mga guard. Mga name cloth nila. Ang kulay itim naging kulay pink. Diyos Mariusip naman. Sabihin nyo mga asawa nyo, huwag na masyadong malinis sa uniforme. Binababad pa sa suka. Binababad sa sa sunrocks. Wag. Na bleaching soap kasi kukupas yan. Kumukupas ngayon pag-ibig. How much more pa yung name cloth. Charot. Diba? Tapos yung mga pantalon ng ibang mga guards, Diyos Mariusip, isang dekada na ayaw pang palitan. Sus Pinoy. Kininanakit. Ay, bastos. Apay. Ay, kay Apo. Yung kulay blue, nagiging kulay talong. Palitan nyo naman, maawa naman kayo. Ang dami ng inakyat na pera niya sa inyo, baka hindi nyo mamapalitan. Nakabuka na yung zipper. Diba? Diyos Mario, namiminta na si Mayor, katabi niya yung dalawang kalbo niya mga konsihal. Diba? May nakangisi pa yung tagiliran.
Balikan nyo naman. Nagkukulay talong na yung mga uniforme nyo kung ibaba. Tapos yung pangitaas pa, nagkukulay yellowish na. Masuka na. Okay. Mukhang kalawang. Number 8. He shall keep his allegiance first to the government and to the agency where he is employed and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. Dapat siyang manatiling matapat sa pamahalaan sa ahensyang kanyang kinabibilangan at sa establishmentong kanyang pinapangalagaan ng buong katapatan at kasipagan. Bakit nawala tayong tugtog? Dile dile, dile dile yo alergial, mile mile, mile mile, pe mai. Ba't ganun nawala yung tugtog? Oh. Ano nangyari? Limutin ka mo. Limutin. Ay, nilimutin ka pala. Sabi mo'y ako Ayan. ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas ni Okay, number 9, sa Kudabitig. He shall diligently and progressively familiarize himself. Familiarize. Nabubulol na naman ako. As with the rules and regulation laid down by his agency and those of his customers and clients. Siya ay magiging matyaga at pag-ibahin ng sariling kaalaman tungkol sa mga alituntunin na pinaiiral ng kanyang ahensya. Gayon din ang mga kliyente nito. sabi mo Number 10, ng Kudabitig. He shall at all times be courteous, respectful, and salute his superior officers, sabi ng Ilocano. Government officials and officials of the establishment where he is assigned or the company he is supposed to serve. ako'y Siya ay magiging magalang sa lahat ng mga oras at siya ay sasaludo sa kanyang mga pinuno. Gayon din sa opisyalis ng pamahalaan at establishmentong kapag tinatanuran, kanyang, hindi kapag nagkabulol-bulol na naman ako dito. Siya ay magiging magalang sa lahat ng mga oras at siya ay sasaludo sa kanyang mga pinuno. Gayon din sa opisyalis ng pamahalaan at ng mga establishmentong kanyang tinatanuran o ang kumpanyang kanyang pinaglilingkuran. Number 11. He shall report for duty always in his proper uniform and neat in his appearance. Ito na sinasabi ko kanina. ikaw ang ako. Ano naging neat appearance yung kulay yellowish ng uniforme mo? Tapos makusap ka. Diba? Ang name cloth. Naging kulay pula instead na itim. Naging kulay pula na. Tapos makusap naman. Tapos kulay talong pa yung pang ibaba. Sumisilip na si Mayor at yung dalawang kanyang konsehal na kalbo. Ito yung mahilig pang mag-uupo si Guardiade. Lagi nakasungaw. Ang ulo ni Mayor at yung dalawang alagad niyang konsehal ng mga kalbo. Sabi mo'y ako ang Number 11. Ngayon na pala yun. Siya ay papasok sa tungkulin ng laging maayos ang uniforme at malinis ang itsura. Hindi na mukha kang gusgusin, di ba? May mga haba ng mga balbas. Lalo na ngayon, pandemic, na itatago. Nakakahiya naman. Huwag naman ganun. Paano kayo gagalang ng tao? Mukha kayong bandido. Mas maayos pa nga si Tarzan sa inyo. at sabihin Mariusip naman. bigay ako'y natapos. Hindi ganyan ang gwardya, ha? Ang gwardya, malinis. Malinis ang baba, ha? Hindi yung mukhang bandido. Number 12. He shall... Bubulol na naman ako. He shall strictly observe the laws and regulation governing the use of firearm. Pag-aralan niya, isa puso o memoryahin at ang higit na ipapatupad ng mga batas at alituntunin tungkol sa tamang paggamit ng baril, hindi batas. Ulitin ko nga.
ikaw He shall strictly observe the laws and regulation governing the use of firearms. Sa Tagalog, pag-aralan niya, isa puso o memoryahin at mahigpit na ipapatupad o ipatutupad ang mga butas ay batas at alituntunin tungkol sa tamang paggamit ng baril. Okay. Ganyan lang muna tayo, Code of Ethics. Susunod naman yung Code of Conduct. No? I hope. Ulitin nyo lang. Para makakatulong din naman sa inyo ito eh. Ito tinaaraw. Kung hindi kayo nakapag-undergo ng training, at least kahit pa paano dito, may matutunan kayo. Ha? May mabubulol na tulad ko. Ha? Ito ba yun? Oh, yan. Ito pala yung dapat. Darat. Malubulo ko rin. Okay. Bye-bye for now. Assalamualaikum. Sayonara.